Magandang gabi mga ka-amazing! Welcome back dito sa inyong paboritong tambayan ng kababalaghan, Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Ako ang inyong tagapagkwento at ngayong gabi ay may dala na naman akong nakakakilabot na istorya na tiyak magpapahinto sa inyong paghinga. Isang kwento ng huling biyahe, huling sakay, at ng hindi inaasahang pasahero. Kaya mga ka-amazing, humanda na kayo. Ito ang huling sakay sa jeep. Madaling araw na, malamig ang simoy ng hangin sa kahabaan ng Marcos Highway. Halos wala nang dumadaang sasakyan. Nakatayo si Lorna, isang nurse sa night shift ng Baguio General Hospital, sa tapat ng isang karinderya na kanina pa sarado. Kasama niya sa hintayan si Mang Berting, isang matandang nagbebenta ng balot na palaging naroon tuwing hating gabi. Umuulan na naman, sabi ni Mang Berting habang tinatakpan ang basket niya ng plastik. Wala pa ring jeep, Mang Berting. 12:00 na, sagot ni Lorna habang nilalabanan ang lamig sa pamamagitan ng mahigpit na pagyakap sa sarili. Aba, baka yung jeep na parating ang huling sakay mo ngayong gabi. Sabay turo sa papalapit na jeep na halos hindi marinig ang makina. Pumara si Lorna. Mabagal ang takbo ng jeep at ang ilaw nito'y tila nagfi-flicker. Hindi na siya nagdalawang isip at sumakay. Pagupo niya, napansin niya agad na may isa pang pasahero. Isang lalaking nakayuko, suot ang lumang jacket na parang basa. Tahimik ito, ni hindi man lang tumingin sa kanya. Nang biglang sumara ang pinto, dumiretso agad ang jeep. Tahimik, wala ni isang istasyon ng radyo o ingay mula sa driver. Kahit ang makinang humuhuni, tila may kakaibang tunog. Tuloy-tuloy lang sila sa paglalakbay. Diretso po sa BGH, tanong ni Lorna sa driver. Tumango lang ito, hindi lumingon. Sa bawat hintuan, Loacan Road, Session Road, Cannon View, wala ni isang pasaherong sumasakay. Wala ring bumababa. Si Lorna at ang lalaking tahimik ay nanatiling nakaupo sa magkabilang dulo ng jeep. Ilang beses niyang sinulyapan ang lalaki. Hindi man lang gumagalaw, hindi bumubuntong hininga, hindi man lang nahuhulog ang hood mula sa ulo niya kahit alog ang daan. Hanggang sa makarating na sila sa tapat ng ospital. Bumaba si Lorna at tumango sa driver bilang pasasalamat. Pero bago siya tuluyang makalayo, tinapik siya nito. Anang driver, mahigpit ang tingin, napalingon si Lorna. Huwag ka nang sumakay ulit sa jeep na yon, aniya. Matagal nang patay ang lalaking yon, sinundo ka lang niya. Nanlamig ang katawan ni Lorna. Napalingon siya sa loob ng jeep. Wala na ang lalaki at ang mas nakapagtataka, wala na ring jeep. Sa gulat, napaatras siya at muntik ng matumba. Dali-dali siyang pumasok sa ospital at doon niya nasalubong ang isa pang nurse. Si Celia, matagal na niyang ka-duty. Uy, akala ko hindi ka na darating, ani Celia. Nabalitaan mo na ba yung aksidente sa highway? Naning hindi pa. Bakit? May nasalpok na jeep sa may asol na tulay sa Marcos Highway. Patay yung driver pati isang lalaki. Dati raw jeep yon ng isang driver na namatay din sa bangin banda roon. Pero minsan, may mga nagsasabi nagpapakita pa raw. Tinatakbo pa rin daw ang ruta. Hindi na kumibo si Lorna. Pero ang katawan niya'y nanginginig. Simula noon, gabi-gabi siyang sinusundan ng malamig na hangin tuwing papasok sa trabaho. At sa bawat paglingon niya, pakiramdam niya'y may nakaupo sa likod ng jeep. Nakayuko, basa ang jacket.
at tahimik na nakatitig. Kinabukasan, habang umuulan at papalubog na ang araw, muling naglakad si Lorna papunta sa ospital. Hindi na siya sumakay ng jeep. Pinili niyang maglakad kahit malamig at madulas ang kalsada. Nang makarating siya sa locker room ng ospital, nadatnan niya roon si Nurse Rico, isang baguhang staff na laging palakwento. "Uy, Lorna!" bati ni Rico. "Narinig mo na ba yung kwento kay Mang Carding? Si Mang Carding na janitor?" Sagot ni Lorna habang nagpapalit ng uniform. "Oo, yung matanda sa ER. Sabi ng ilan, kahapon daw, nakita siyang parang kinakausap ang hangin sa tapat ng gate." "Baka naman lasing lang," sagot ni Lorna, kahit nanginginig ang boses niya. "Hindi. Sabi raw ni Mang Carding, kausap niya yung matandang driver na dati raw naghahatid ng mga patay sa hospital." Literal, napatigil si Lorna. Lumingon siya kay Rico. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya. "May kwento raw kasi rito sa ospital na kapag may sumasakay sa huling jeep patungong BGH, sinusundo na yon. Baka raw may mamatay sa ospital na yon sa shift mo." Hindi na kumibo si Lorna. Ramdam niya ang paglamig ng paligid. Pumigat ang hangin. Pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, habang nag-iikot siya sa mga silid, napansin niyang bukas ang isang pinto sa room 314. Isang lumang kuwartong matagal nang di ginagamit. Alam niyang isinara na nila yon kanina. Nilapitan niya ang pinto. Sa loob, may dim na ilaw at may nakaupo sa gilid ng kama. Isang lalaking nakayuko. Parehong jacket, basang-basa, ang parehong lalaki sa jeep. "Hello po, pasensya na po, pero bawal po dito." Mahina niyang sabi. Hindi gumalaw ang lalaki. Lumapit pa siya, marahan, nanginginig ang kamay. Nang marating niya ang gilid ng kama, unti-unting tumingala ang lalaki, maputla, mabagal. At nang nagtagpo ang mga mata nila, nakita ni Lorna ang sarili niyang refleksyon sa mga mata nito. Pero ang refleksyon niya ay may dugo ang mukha. Napaatras siya at napasigaw. Tumakbo siya palabas ng kwarto at pagkalingon niya muli, wala ng tao sa loob. Nang bumalik siya sa nurse station, sinalubong siya ni Doc Felix, isang matandang doktor sa ER. "Lorna, okay ka lang?" tanong nito. "Doc, nakita ko siya. Yung lalaki, yung nasa jeep, nandun siya sa room 314. Imposible. Yon. Sarado ang kwartong yon. Wala nang gumagamit niyan simula nang mamatay ang pasyente nung 3 buwan. Yung nadisgrasya sa jeep sa Marcos Highway." "Ha?" tanong ni Lorna, namumutla. "Yung lalaking sakay ng jeep. Siya, ang huling pasyenteng dinala rito bago mamatay. Sabi ng mga nurse noon, lagi raw siyang nakatitig sa mga bagong dating. Parang may hinihintay." "Doc, may sinabi ang driver," bulong ni Lorna, "na sinundo lang daw ako." "Hindi mo dapat tinatanggap ang alok ng mga patay," sagot ni Doc Felix, sabay tapik sa balikat niya. "Baka susunod, hindi ka na makabalik." Pag-uwi niya kinabukasan, sinabihan siya ni Mang Berting na mag-ingat. "Nakita ko kanina ang jeep na sinakyan mo ulit, iha," ani Mang Berting habang ibinabalot ang balot sa papel. Pero walang gulong, lumulutang. Hindi nakasagot si Lorna. Tumalikod siya at pumasok sa apartment. Sa kanyang silid, inilak niya ang pinto at isinara ang mga bintana. Ngunit pagsilip niya sa salamin, may anino sa kanyang likuran. Hindi siya gumalaw. Ang anino'y may suot na basang jacket at dahan-dahang gumapang ang malamig na hininga sa batok niya.
biglang bumukas ang ilaw sa silid ni Lorna. Napalingon siya. Wala na ang anino. Napakapit siya sa dibdib, kinapa ang bilis ng kanyang tibok ng puso. Mabilis siyang tumakbo palabas ng silid. Binuksan ang pinto ng apartment at doon ay nasa lubong niya si Aling Mercy, ang matandang kapitbahay na laging gising tuwing madaling araw. Nako, iha, ani Aling Mercy habang hawak ang rosaryo. May naramdaman ka rin ba? Kanina pa ako nilalamig. Para bang may bumubulong sa tenga ko, ewan kong hangin lang. Aling Mercy, may sumusunod po yata sa akin. Nanginginig na sabi ni Lorna. Kailangan mong ipatawas yan, iha. Kapag ganyan na ang pakiramdam mo, may nakadikit na sayo. Kinabukasan, sinamahan siya ni Aling Mercy sa isang albularyo sa barangay Itugon. Si Katoring, isang babaeng may matang mapula at boses na parang laging bulong. Pagupo ni Lorna sa harap ng albularyo, agad itong nagsindi ng kandila sa plato ng tubig. Mabigat ang anino mo, ani Katoring. May sumama sa iyo mula sa biyahe. Hindi ka pa niya binibitawan. Ano pong ibig sabihin? Hindi ikaw ang gusto niya, Lorna. Ang katawan mo, isa siyang manlalakbay. Patay na, pero gumagala pa. Naghahanap ng katawan na pwedeng pagtaguan. Jeep ang kanyang sakayan. Mga kaluluwa ang kanyang destinasyon. Paano ko po siya matatanggal? Tanong ni Lorna. Nanlalamig ang mga palad. Tanging ang apoy ng alaala ang makakapagtaboy sa kanya. Sagot ni Katoring. Kailangan mong balikan ang lugar kung saan ka unang sinundo. Sa mismong oras, sa parehong lugar. At kailangang masunog ang kanyang koneksyon sa iyo. Isang bagay na hawak niya habang nakasama ka. Napaisip si Lorna. Bigla niyang naalala ang scarf na suot niya noong gabing yon. At nang pag-uwi niya, hindi na niya ito makita. Pagbalik niya sa apartment, nilinis niya ang buong lugar. At sa ilalim ng kama, nakabalot sa maitim na plastic ang scarf. Pero hindi na ito kulay puti. Kulubot na ito. Basa. May marka ng putik at dugo sa gilid. Kinabukasan, 12:00 ng gabi, bumalik si Lorna sa Marcos Highway. Suot ang jacket, dala ang scarf sa isang kahon. Walang katao-tao sa paligid. Ang lamig ay tila humihiwa sa balat. Dumating ang jeep, parehong jeep, walang plaka, walang ilaw sa loob. At may parehong lalaki sa dulo. Nakayuko, basang jacket, hindi. Gumagalaw, sumakay si Lorna. Umupo sa parehong pwesto. Kinagat ang labi para di manginig. Inilabas ang scarf, sinindihan ng lighter. Habang nasusunog ito sa kahon, nagsimulang umalingasaw ang amoy ng nasusunog na tela at parang laman. Napalingon sa kanya ang lalaki. Dahan-dahan itong tumingin at sa wakas ay nagsalita. Bakit mo sinusunog ang alaala ko? Hindi mo na. Ako masasama, sagot ni Lorna. Hindi ko na kailangang sumama sa mga patay. Lumapit ang lalaki sa kanya. Unti-unting tumatayo. Tila mabigat ang bawat hakbang. Nang marating siya, itinaas ni Lorna ang nasusunog na scarf. Balik ka na. Sa ruta mo, bulong niya, sumigaw ang lalaki. Isang sigaw na tila mula sa ilalim ng lupa, malalim at puno ng puot. Nagliyab ang loob ng jeep, pero hindi ito apoy ng mundo. Madilim ang apoy, kulay asul at tila nilalamon ng upuan, dingding at bubong. Napapikit si Lorna at nang idilat niya ang mga mata. Nasa gilid na siya ng kalsada, wala ng jeep, wala ng lalaki.
Pawisan siya, basang-basa sa ulan. Maya-maya, may humintong police patrol sa kanyang harapan. "Miss, anong ginagawa mo rito?" "Delikado rito. May mga kaso ng nawawalang tao tuwing madaling araw." "May jeep po ba kayong nakikitang dumaang walang plaka, walang ilaw?" Tanong niya, nagkatinginan ng dalawang pulis. Yung sinasabi ng mga matatanda, yung multong jeep? Sabay tawa ng isa. "Marami na raw pinulot yan, pero walang nakakaalam kung totoo. Pero may isa kaming file, pinutol ng isa pa. Wag mo na siyang takutin, pauwiin mo na lang." Ngunit bago tuluyang umalis ang patrol car, binuksan ng isang pulis ang dashboard at kumuha ng folder. "Ingat ka, miss. Ito ang listahan ng mga taong huling nakita. Sumasakay sa jeep na itim. Tingnan mo kung may pamilyar sa'yo." Binuksan ni Lorna ang folder. Sa unang pahina, litrato ng jeep. Lumang modelo. Kinalawang. May lumang logo ng Baguio Balatok PGH route. Sa susunod na pahina, mga pangalan. Isa-isa niya itong tiningnan hanggang sa makita niya ang huling entry, Lorna D. Ilustre. Nakita huling sumakay sa jeep, Mayo 28, 2025. Hindi. Paano? Pulong niya, "Miss," tanong ng pulis. "Anong pangalan mo ulit?" Ngunit nang lingunin nila si Lorna, wala na siya sa tabi ng patrol car. At sa malayo, may umaandar na jeep sa gitna ng dilim. Sa isang kalsadang balot ng hamog sa paanan ng Baguio, isang jeep na walang ilaw, walang plaka at halos hindi marinig ang makina ang dahan-dahang umuusad sa gitna ng dilim. Sa loob, iisang pasahero lamang, si Lorna. Nakatitig lang siya sa harapan, hindi gumagalaw. Parang walang buhay ang mga mata. Hindi niya alam kung paano siya napunta roon. Huling naaalala niya ay ang pagbuklat ng folder, ang pangalan niya sa listahan at ang sunod na eksena, siya na ang nasa jeep. Sa kanyang tabi, may lumang rosaryo na tila luma na't nadilaw ang mga butil. Hindi sa kanya ito. Tila iniwan ng dating pasahero. Sa rearview mirror, nakita niya ang driver. Hindi na ito ang matandang lalaki. Bata ito, mga 30 lang ang edad, maputla. Pero may kaparehong malamig na mga mata. "Maraming salamat, Lorna," ani ng driver, hindi tumitingin sa kanya. "Sa ano?" tanong niya, mahinang boses. "Sa pagpapalit," sagot ng lalaki. "Matagal ko nang gustong makababa." Biglang naintindihan ni Lorna ang lahat. Ang mga manlalakbay ay mga kaluluwang hindi matahimik at ang bawat isa sa kanila ay kailangang maghintay ng kapalit. Hindi pwedeng umalis kung walang hahalili sa sakay. Hindi ako pumayag," aniya, nanginginig. "Pumayag ka nung sumakay ka muli," dala ang kanyang alaala. "Ang nasusunog mong scarf ay hindi tuluyang nagputol sa koneksyon. Ikaw ang naging tulay." Pinilit ni Lorna bumaba. Ngunit kahit anong pilit, tila ba hindi gumagalaw ang katawan niya. Sa halip, parang hinihigop siya ng upuan. Parang may ugat na lumalabas mula sa vinyl na balat ng upuan at kumakapit sa kanyang balat. "Makakalabas pa ako," aniya. "Pwede," sagot ng driver. "Kung may makukuha kang kapalit." "Paano? Ipakita mo sa kanila ang ruta. Bigyan mo sila ng sakay. Pero tandaan mo, Lorna, hindi lahat ng kaluluwa ay handang lumisan. Ang iba'y mas gusto ang dilim. Lumipas ang oras. Walang oras sa loob ng jeep. Walang araw, walang gabi. Basta't tuloy-tuloy ang biyahe. Sa bawat hintuan, may sumasakay. Mga kaluluwang nawawala sa kanilang landas.
isang batang babae na nalunod sa ilog, isang matandang binigti sa sarili, isang sundalong nasa buga ng granada, isang buntis na iniwan ng asawa't nagpakamatay. Ngunit isang gabi, habang huminto ang jeep sa isang madilim na iskinita sa La Trinidad, may sumakay na kakaiba. Hindi ito nawawala. Alam niya ang kanyang ginagawa. Isang babae nakasuot ng puting barong at mahabang palda. May dalang maliit na itim na bag at may hawak na litratong pinunit. Umupo siya sa tapat ni Lorna at ngumiti. Ang tagal kitang hinanap, sabi ng babae. Bakit? Sino ka? Ako si Clara, sagot ng babae. Ako ang unang nakasakay sa jeep na ito noong 1986. At gaya mo, ako ang naging sakripisyo. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ni Lorna. Wala. Ako na ang bagong driver. At ikaw ay pasahero ko na. Biglang nabaligtad ang mundo sa paligid. Umikot ang jeep, lumubog ang daan, at tila bagat lumulubog sila sa ilalim ng lupa. Ang mga ilaw ay naging mga apoy, ang hangin ay naging abo. Isa-isang nawala ang mga pasahero, natutunaw na parang usok. Hindi ako susuko, sigaw ni Lorna. Hindi ako matatapos dito. Lahat ng sumakay may bitbit na alaala, ani Clara. At sa dulo, ang alaala ang magpapasya kung mananatili ka o makakaalis. Bumalik ang scarf ni Lorna sa kanyang kamay. Ngunit ngayon, ito'y buo, puting-puti, malinis. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Sa gitna ng impyernong anyo ng jeep, biglang bumalot ang liwanag sa katawan niya. Napapikit si Lorna. Pagdilat niya, nasa tapat na siya ng ospital. Umaga na. May mga nurse, may mga pasyente, may ambulansya. Buhay ang paligid. Sa kanyang kamay, wala na ang scarf. Ngunit habang paakyat siya sa hagdan ng ospital, may sumalubong na batang lalaki. Miss, nakita mo ba yung jeep? Yung may ilaw na pula? Anong jeep? Tanong niya, bagamat parang alam na niya ang sagot. Sumakay kasi yung ate ko kagabi. Hindi na siya bumalik. Sabi nila, may huling sakay tuwing madaling araw. Hindi na bumababa. Tumigil si Lorna. Sa salamin sa bintana ng ospital, nakita niya ang refleksyon niya at sa likod niya ang bagong scarf. Basang-basa at may marka ng putik. Naglakad si Lorna papasok sa ospital. Sinusundan ng tanong sa kanyang isipan. Nakaligtas ba talaga ako? O isa lang itong panibagong siklo? Pagpasok niya sa lobby, biglang bumigat ang paligid. Para bang may malamig na hangin na dumaan sa loob ng kanyang katawan. Napatigil siya sa gitna ng koridor, pinakiramdaman ng paligid. Ang mga ilaw ay kumikislap, isa-isa, gaya ng ginawa ng mga ilaw sa jeep. Tumingin siya sa paligid. Tila walang nakakaramdam ng kakaiba. Ang mga nurse at doktor ay abala sa kani-kanilang mga gawain. Pumasok siya sa room 212, kung saan dating naka-admit ang kanyang tiyahin. Ngunit pagkabukas ng pinto, walang kama. Isang lumang pasilyo ang bumungad sa kanya. Maalikabok, may mga sirang kisame at tila matagal nang hindi ginagamit. Walang ganitong kwarto dito, sabi ng nurse na sumunod sa kanya. Baka naliligaw ka, ma'am. Lumingon si Lorna. Wala na ang pasilyo. Wala na ang lumang pinto. Harap lang ito ng linen closet. Nanlalamig ang kanyang batok. Nagdesisyon siyang umalis. Paglabas ng ospital, sumakay siya ng regular na jeep papuntang palengke. Sa gitna ng biyahe, naramdaman niya ulit ang bigat sa kanyang dibdib.
Huminga siya ng malalim, pero habang papalapit ang jeep sa isang kanto, napatingin siya sa rearview mirror ng sasakyan. Sa likod niya, may matandang babaeng nakaupo sa gitna ng jeep. Nakasuot ng puting saya, may dalang maliit na itim na bag. Ensno, Clara. Ngumiti ito sa kanya. Hindi ka pa tapos, bulong nito. Napalingon si Lorna sa aktwal na upuan. Walang tao. Ngunit ang malamig na presensya ay naroon pa rin. Pagbaba niya ng jeep, tinungo niya ang simbahan ng Our Lady of Atonement, Cathedral. Nagdasal siya sa harap ng altar, pilit na kinakalma ang sarili. Ngunit sa kanyang mga dasal, lumilitaw ang imahe ng jeep, ang mga pasaherong nawawala, at ang scarf na patuloy na lumilitaw sa kanyang ari-arian. Habang palabas siya ng simbahan, hinarang siya ng isang lalaki, matangkad, nakabarong, maputla ang mukha at tila bang hindi humihinga. Miss, alam mo ba kung saan ang terminal ng jeep patungong BGH? Tanong nito. Wala nang biyahe ngayon. Sagot niya, mabilis na tumalikod. Ngunit sumunod ang lalaki. Ikaw si Lorna, di ba? Ikaw ang huling sakay. Tumakbo si Lorna. Pumara siya ng taxi at agad na umalis. Habang nasa loob ng taxi, binuksan niya ang bag para kumuha ng wallet, pero isang kahon ang naroon na hindi kanya. Binuksan niya ito. Sa loob, isang lumang tiket. May petsang Mayo, 28, 1986 at may nakasulat sa likod, isang pasahero, isang sakripisyo. Isinara niya ang kahon at agad itong ibinalik sa bag. Pagtingin niya sa rearview mirror ng taxi, nakaupo sa tabi niya ang bata. Ang batang lalaking humingi ng tulong sa ospital. Nakita mo na ba ang ate ko? Tanong nito. Hindi ko siya kilala, sagot ni Lorna. Sinabi niya, susunduin niya ako. Sabi niya, ikaw ang bagong driver. Hindi ako driver. Hindi ko ito ginusto. Pero ikaw ang pinili, sagot ng bata. Sabay labas ng litratong punit. Larawan ni Clara, ni Lorna, at ng batang ito sa loob ng jeep. Napahigpit ang hawak ni Lorna sa upuan ng taxi. Pagdating nila sa gilid ng Burnham Park, bumaba ang bata. Muli siyang tumitig kay Lorna. Babalikan kita, aniya. Hindi pa tapos ang biyahe. Pag-alis ng taxi, tinungo ni Lorna ang isang maliit na antique shop sa gilid ng parke. Ayon kay Aling Mercy, may matandang kolektor doon ng mga lumang gamit mula sa nasunog na terminal ng jeep noong 1986. Pagpasok niya, bumungad ang matandang lalaki na tila pamilyar. Anong maitutulong ko sa iyo, iha? Tanong nito. May alam po ba kayo sa rutang Baguio-Balatok PGH? Yung jeep na sinasabing nawawala. Tahimik ang matanda. Dahan-dahan nitong inilabas mula sa aparador ang isang kahon. Nakita ko na ito dati, ani Lorna. Parehong kahon, dahil ang lahat ng saksi may dalang kahon. At lahat ng kahon may laman na hindi mo basta-basta masusunog. Binuksan ng matanda ang kahon. Laman nito ang litrato ng jeep at sa loob ay isang lumang driver's ID. Pangalan, Lorena D. Ilustre, Rango, Jeep Operator. Petsa ng pagkamatay, Mayo 28, 1986. Nagkataon lang ba ang pangalan natin? Tanong ni Lorna. Hindi. Bawat henerasyon, isa lang ang Lorna. Isa lang ang driver. Lahat ng Lorna ay ikaw. Muling bumukas ang pinto ng antique shop. Isang tila multong hangin ang pumasok, malamig, humihimig ng matandang kanta. Panahon na, driver, pulong ng hangin. Ngayon, nasa gitna si Lorna ng 200.
ang pagputol ng sumpa o ang pagtanggap ng bagong sakay. At habang palapit ang gabi sa likod ng antique shop, dahan-dahang lumalabas mula sa ulap ng hamog ang itim na jeep. Bumigat ang hangin sa paligid ng antique shop. Ang matandang lalaking nasa harap ni Lorna ay dahan-dahang umatras at inilapat ang mga kamay sa dibdib, para bang may hinihintay na pangyayari. Hindi ko na kayang pigilan ito, iha, aniya. Matagal ko nang hawak ang lihim, pero ikaw na ang piniling tagapagmana. Bakit ako? Anong kinalaman ko sa lahat ng ito? Kasi ikaw ang huling inutusan ng jeep. Lahat ng sinundo nito may koneksyon sa iyo. Sa iyong mga alaala, sa iyong kasalanan, sa iyong hindi tinapos. Nalaglag ang tiket mula sa lumang kahon. Yumuko si Lorna upang damputin ito, at sa mismong paghawak niya ay nagsimulang umikot ang paligid. Nawala ang antique shop. Nawala ang matanda. Nasa loob na naman siya ng jeep. Ngunit ngayon, wala na siya sa upuan ng pasahero. Hawak na niya ang manibela. Sa kanyang harapan, isang makapal na ulap ang bumalot sa daan. Wala siyang maalala kung paano siya napunta roon. Pero naroon siya, driver ng jeep, at sa likod niya, mga pasaherong hindi gumagalaw. Lahat ay nakayuko, walang mukha, mga aninong tila usok lamang. Paalis na tayo. Bulong ng tinig sa kanyang kanan. Paglingon niya, naroon si Clara, nakaupo sa passenger seat. Ngumiti ito, ngayong hawak mo na ang manibela, oras na para pumili. Alin sa mga pasahero ang palalayain mo? At sino ang isasakripisyo mo? Ano? Tanong ni Lorna. Nanginginig ang boses. Lahat ng sakay may bigar. Ang jeep ay hindi pwedeng umalis ng walang kabayaran. Kung gusto mong tapusin ito, kailangan mong pumili ng iisang kaluluwa na mananatili. Hindi ako mamimili. Kung hindi ka pipili, ang jeep ang pipili. Isa-isang nagangat ng ulo ang mga pasahero sa likod. At doon, nakita ni Lorna ang kanilang mga mukha. Hindi lang sila basta mga anino. Sila ay mga taong kilala niya. Ang kanyang dating kasintahan na si Eric, na naaksidente matapos siyang iwan sa Baguio. Ang kanyang dating guro sa kolehiyo na nagpakamatay matapos mawala ng pondo ang kanilang paaralan. Ang kanyang pinsang si Maya na nalunod sa dagat matapos iwanan ng bantay. Ang kanyang lola, si Inang Felisa, na hindi niya nadalaw sa huling araw nito sa ospital. At naroon din ang batang lalaki, ang kapatid ni Clara. Hindi ako pwedeng pumili, bulong ni Lorna. Lahat, sila bahagi ng buhay ko, bahagi ng mga pagkukulang ko. Kung hindi mo kayang pumili, sabi ni Clara, isa na lang ang natitirang opsyon. Ikaw ang manatili. Tumigil ang jeep. Sa labas, isang makapal na ulap ang bumalot sa paligid. Naroon ang matandang antique dealer, nakatayo, nakatitig, kay Lorna. May natitira ka pang isang sakay, aniya. Isa lang ang kailangan mong isama palabas. Tumingin si Lorna sa lahat ng pasahero. Sa kanilang mga mata, pawang pagmamakaawa o pagtanggap ng kapalaran. Ngunit ang mata ng bata, puno ng pag-asa. Halika, sabi niya sa bata, ikaw ang isasama ko palabas. Ngumiti ang bata, lumapit at humawak sa kanyang kamay. Salamat, bulong nito. Nang makababa sila ng jeep, biglang lumiwanag ang paligid. Nawala ang ulap, nawala ang dilim. Ang jeep ay nagsimulang umurong paatras.
dahan-dahang nawawala sa liwanag. Nang tuluyang naglaho ito, humarap sa kanya ang matandang lalaking mula sa antique shop. Pinutol mo ang ikot, aniya, pero hindi ibig sabihin tapos na ang sumpa. Anong ibig mong sabihin? Hanggat may lumang jeep na umaandar sa gabi, hanggat may pasaherong nawawala, hanggat may taong hindi humaharap sa kanyang nakaraan, muling babalik ang biyahe. Tumingin si Lorna sa paligid. Sa kanyang kamay, wala na ang scarf. Nasa tabi niya ang bata na ngayon ay tila normal na ulit, may kulay na ang mukha at may nangiti sa labi. Saan tayo pupunta? Tanong ng bata. Uuwi tayo, sagot ni Lorna. Paglingon niya sa kalsada, may nakaparadang bagong jeep. Maliwanag, makintab, walang anumang palatandaan ng misteryo. Ngunit sa salamin ng jeep, naroon ang nakasulat sa maliit na papel. Ang biyahe ay hindi nagtatapos, nagpapahinga lang. Sa pag-uwi ni Lorna kasama ang batang iniligtas, muling bumalik ang katahimikan sa kanyang buhay. Ngunit isang gabi, habang natutulog siya sa kanyang lumang apartment sa Aurora Hill, nagising siya sa tunog ng naglalagitik na makina sa labas. Pagtingin niya sa bintana, walang tao, wala ring sasakyan. Ngunit naroon ang malamyos na tunog ng busina ng jeep. Isang mahabang patunog, tila panawagan. Napalunok siya ng laway. Lumabas siya ng bahay, suot ang manipis na jacket. Dala ang flashlight. Sinundan niya ang tunog pababa sa kalsada. Ang gabi tahimik, maliban sa mga kuliglig. Sa gilid ng kalye, nakita niya ang isang batang babae. Basang-basa ng ulan, walang saplot sa paa, at may hawak na lumang litrato. "Miss, nakita niyo po ba ang kuya ko?" Tanong nito. Sabi niya babalik siya, sakay ng itim na jeep. Lumapit si Lorna. Tinignan ang litrato. Larawan iyon ng bata, ang iniligtas niya. Pero mas bata, may dalang manika, at sa background ay ang parehong jeep na minsang naging dahilan ng kanyang bangungot. "Anong pangalan mo?" tanong ni Lorna. "Luningning po." Pero ang tawag niya sa akin Ning sa paghawak niya sa kamay ng bata. Muling bumigat ang paligid. Ang ilaw ng poste ay kumikislap. Mula sa malayo, isang tunog ng makina ang unti-unting lumalapit. Hindi ito maaaring mangyari ulit. Pero nang bumungad ang jeep mula sa ulap, hindi na ito ang lumang itim na jeep na puno ng kaluluwa. Ito ay bago, may dekorasyon ng bulaklak at sa harap nakasulat, "Jeep ni Lorna. Serbisyo para sa nawawala." Sa loob, walang multo. May mga kaluluwang bata, mga nawawala, mga hindi nakauwi. Sila'y tahimik, mapayapa. Lahat ay nakatingin sa kanya. Lumapit ang jeep. Tumigil sa tapat nila. Bumukas ang pinto. "Handa ka na ba?" tanong ng boses ni Clara mula sa loob. "Hindi ka na pasahero. Ikaw na ang gabay." Napatingin si Lorna kay Ning. "Gusto mo bang hanapin ang kuya mo?" Tumango ang bata. "Gusto ko pong makita siya," sabi niya. "May utang daw siyang kwento sa akin." Pumasok silang dalawa sa loob ng jeep. Sa sandaling maisara ang pinto, nagbago ang mundo. Ang paligid ay naging parang kalye ng lumang bayan. Puno ng usok, tunog ng kampana at amoy ng insenso. Ang jeep ay tumatakbo sa gitna ng dalawang mundo. Sa pagitan ng liwanag at dilim, ng alaala at limot, ng mga kaluluwang naglalakbay at naghahanap ng kapayapaan. Sa unang hintuan, sumakay ang isang matandang babae. Nakasuot ng barutsaya, may dalang rosaryo. "Matagal na akong nawawala," sabi nito.
Iniwan ako ng anak ko sa evacuation center ng gera. Hanggang ngayon, di na ako nahanap. May larawan po ba kayo? Tanong ni Lorna. Inabot ng matanda ang isang punit na sulat. Isang lumang liham may nakasulat. Nanay, susunduin kita, pangako. Bumaba ang jeep sa isang abandonadong lumang terminal. Pagbaba ng matanda, isang batang lalaking sundalo ang naghihintay. Niyakap siya ng buong higpit. Salamat. Bulong ng kaluluwa bago maglaho ang mga anyo nito sa liwanag. Sunod na hintuan, isang binatilyong umiiyak sa kalsada. Nakahudi, may sugat sa kamay. Nagpakamatay ako kasi iniwan ako ng pamilya ko. Wala na akong silbi. Kailangan mong marinig ang totoo, sagot ni Lorna. May mga taong humahanap sa iyo. May mga taong hindi natulog sa kakaisip kung nasaan ka na. Sumakay ang binatilyo. Sa paglalakbay nila, bumaba siya sa isang bahay. Isang inang umiiyak ang bumungad sa kanya, anak, sambit ng babae. Bakit hindi ka umuwi? Lumuhod ang binatilyo, niyakap ang kanyang ina. At sa sandaling iyon, parehong nawala ang kanilang anyo. Isang liwanag ang pumalit. Isa-isang sumasakay ang mga nawawalang kaluluwa at isa-isang binibigyan ng pagkakataon si Lorna na ipadama ang habag, ang pag-unawa at ang pagtanggap. Ngunit habang papalapit ang biyahe sa dulo ng daan, nararamdaman ni Lorna ang pagbigat sa kanyang dibdib. Bawat kwento, bawat mukha ay nagbabalik ng kanyang sariling sugat. Hanggang sa isang huling hintuan, sa tabi ng isang abandonadong bahay sa La Trinidad, may nakatayong lalaking matangkad, nakaputing polo, nakatingin sa kanya. Lorna, sabi, nito, panahon mo na, kilala kita, bulong niya. Ikaw si Samuel, ang lalaking namatay sa aksidenteng kinasangkutan ko. Lumapit si Samuel, hindi kita sinisisi. Ikaw ang nagligtas sa akin sa huling saglit, pero hindi pa tapos ang biyahe mo. Kailangan mo nang bumaba. Kung gusto mong tapusin ang iyong kwento. Tumingin si Lorna kay Ning. Hawak pa rin nito ang kamay niya, mahigpit, parang takot siyang mawala ulit. Kung bababa ako, sabi ni Lorna, sino ang magpapatuloy ng biyahe? Ngumiti si Samuel. Ang jeep ay hindi nangangailangan ng iisang driver. Kailangan lang nito ng isang taong handang mag-alay ng liwanag sa daan. Tumango si Ning. Ako na lang po. Nagulat si Lorna. Bata ka pa, pero ako ang huling kaluluwang isinakay mo. Ako ang una mong iniligtas. Ako rin ang dapat magsimula ng bagong kwento. Nagyakap sila. Sa pagitan ng liwanag at dilim, isang pangakong hindi kailanman mawawala ang naiwang iniukit. Ang jeep ng mga kaluluwa ay hindi para takasan ang nakaraan, kundi tulungan ang iba na matagpuan ang daan pauwi. At habang palayo ang jeep, papasok sa hamog ng gabi, naiwan si Lorna sa harap ng kanyang sariling tahanan, na para bang walang nangyari. Sa kanyang bulsa, isang tiket, may nakasulat, isang sakay na lang, huling biyahe. Tahimik ang gabi sa Aurora Hill. Sa gitna ng katahimikan, hawak ni Lorna ang tiket. Kulay dilaw, may bakas ng luma at amoy ng usok. Nakaukit sa papel ang mga salitang hindi mabura ng panahon. Isang sakay na lang. Huling biyahe, pumikit si Lorna. Sa kanyang isipan, bumalik ang lahat. Ang unang gabing sumakay siya sa huling jeep, ang mga mukha ng mga kaluluwang nawawala, ang mga sakripisyo, ang mga tinig na nagpasalamat, at ang batang sining na ngayon siyang humalili sa kanyang papel.
Bumalik siya sa antique shop. Wala na ang matanda. Wala na ang mga alikabok. Tanging isang lumang kahon na lamang ang naroon. At sa loob nito, ang huling kandila. Puting-puti, hindi pa kailanman naisindi. Sinindihan niya ito, at mula sa liwanag, lumitaw ang refleksyon niya sa salamin. Ngunit hindi na siya si Lorna ng dati. Ang kanyang mga mata ay puno ng karanasan. Hindi ng takot, kundi ng pangunawa. Lumabas siya ng shop at naglakad sa gitna ng malamig na gabi. Sa di kalayuan, muling narinig ang pagkalansing ng kadena ng isang jeep. Ngunit hindi na ito parang panganib sa pandinig niya, kundi isang paalala, isang paanyaya, isang pagbati. Huminto ang isang jeep sa tapat niya. Hindi na itim, kundi mapusyaw na asul, may mga gintong guhit sa gilid. Sa unahan, nakasulat sa bagong pintura, Jeep ng Paglaya. Tumayo sa tabi ng jeep si Ning. Hindi na bata, isang ganap na dalaga, may hawak na listahan ng pangalan. Ngumiti ito kay Lorna, may isa ka pang biyahe. Hindi bilang driver, hindi bilang gabay, kundi bilang ikaw. Sumakay si Lorna. Walang ibang pasahero. Tanging siya lang. Sa bawat daan, nadaanan niya ang mga lugar ng kanyang alaala. Ang ospital kung saan siya unang nagtungo. Ang eskinita ng lumang apartment. Ang lumang paaralan. Ang baybayin ng San Fabian, kung saan minsang naglaro ang kanyang pamilya. Isa-isang naglaho ang mga tanawin at sa huli tumigil ang jeep sa tapat ng isang maliit na bahay. Maliit, tahimik, puno ng tanim na gumamela. Naroon ang kanyang lola, si Inang Felisa, nakaupo sa duyan, may hawak na abaniko. Anak, sambit nito. Ang tagal mong nawala. Lumapit si Lorna, umupo sa tabi ng matanda. Mahigpit ang yakap nila. Walang luha, walang tanong. Tanging katahimikan ng muling pagkikita. Sa langit, dahan-dahang umaangat ang liwanag. Tila pagsikat ng araw sa isang lugar kung saan hindi na kailangang matakot. Sa isang malayong dulo ng daan, tahimik na lumalayo ang jeep. At sa isang lumang karatula na nakasabit sa poste may nakasulat, ang jeep ay bumibiyahe hindi para dalhin ka sa wakas, kundi para muling ibalik ang bahagi mong nawala. Diyan na nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa pagsama niyo at sa pakikinig sa kwento ngayong gabi. Sana'y naantig kayo sa misteryo at kababalaghan ng Ang Huling Sakay sa Jeep. Huwag niyong kalimutang i-like, i-share, mag-comment at syempre mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Ako po ang inyong tagapagkwento at hanggang sa susunod nating kakatakutan, mga ka-amazing. Paalam!